Hello mga kaibigan, welcome ka sa ating channel na kung saan ay maaari kang makuha ng kaalaman. Kaya mag-subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. At ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga kaganapan sa Yom Kippur War at ang muntik ng paggamit ng Israel ng nuclear weapon. Ang Yom Kippur War ay isang malaking digmaan na naganap noong October 1973 sa pagitan ng Israel at ng magkaalyadong bansang Egypt at Syria. Nagsimula ito nang biglang umatake ang Egypt at Syria sa araw ng Yom Kippur, ang pinakamahalagang banal na araw para sa mga Hudyo. Dahil hindi inaasahan ng Israel ang pag-ataking ito, mabilis na nakapasok ang mga puwersang Arabo at nalagay sa matinding panganib ang seguridad ng bansa. Sa digmaang ito, labis ang takot ng ilang leader ng Israel na baka tuluyang matalo ang kanilang bansa. Dahil sa desperasyong iyon, handa na silang gamitin ang kanilang pinakamapanganib na sandata, ang nuclear weapon. Upang lubos na maintindihan kung bakit umabot sa malubhang sitwasyon ang Yom Kippur War, babalik tayo ilang taon bago ang 1973. Noong 1967, sumiklab ang isang malaking digmaan na tinatawag na Six-Day War, kung saan sa loob lamang ng 6 na araw, dinurog ng Israel ang pinagsamang puwersa ng Egypt, Syria at Jordan. Nakuha ng Israel ang ilang mahahalagang teritoryo, kasama rito ang Sinai Peninsula mula sa Egypt, ang Golan Heights mula sa Syria at ang West Bank at Gaza Strip na dating kontrolado ng Jordan at Egypt. Lumawak ang sakop ng Israel at tumaas ang kanilang strategic na posisyon sa gitnang silangan at ang tagumpay na ito ay kanilang itinuring na isang napakalaking tagumpay sa kanilang kasaysayan bilang bansa. Ngunit para sa mga bansang Arabo, ang pagkatalo sa loob lamang ng 6 na araw ay isang matinding kahihiyan sa kanilang kasaysayan. Dahil dito lumalim ang kanilang galit at tumindi ang hangaring mabawi ang mga nawalang teritoryo. Pagkatapos ng Six-Day War sa mga sumunod na taon, sa loob ng Egypt at Syria ay unti-unting nabuo ang isang mas maingat at planadong paghahanda para sa isang posibleng pagbawi ng kanilang mga nawalang teritoryo. Sa Egypt, umupo sa kapangyarihan si Anwar Sadat, habang sa Syria naman ay si Hafiz al-Assad ang namuno. Pareho nilang naisip na kung gagayahin lang nila ang direktang estilo ng labanan noong 1967, malamang ay mauulit lamang ang kanilang pagkatalo. Dahil dito, nagbago ang kanilang estratehiya. Nagsimula silang magplano ng mas tahimik at mas sistematiko. Pinag-aralan nila ang paraan ng pakikipaglaban ng Israel, ang kanilang mga depensa, mga border at maging ang kanilang mga kahinaan. Alam ng Egypt at Syria na malakas ang Israel kapag handa ito at nakaposisyon ng maayos, kaya ang kanilang plano ay ang paghahanap ng tamang sandali kung kailan hindi inaasahan ang pag-atake. Pagsapit ng October 6, 1973, dumating na ang pinakahihintay at plinano nilang sandali. Ang petsang ito ay hindi basta napili lamang, ito ay sinadya dahil alam ng Egypt at Syria na ang Israel ay nasa isang estado ng pahinga at pagninilay dahil sa Yom Kippur, ang kanilang pinakabanal na araw. Sa araw na ito, maraming sundalong Israeli ang kasama ng kanilang pamilya o nasa loob ng mga sinagoga, kaya hindi ganon ka-alerto ang militar sa buong bansa. Maya-maya lang biglang sumiklab ang isang sabay-sabay at koordinadong pag-atake. Mula sa timog, libu-libong sundalong Egyptian ang mabilis na tumawid sa Suez Canal. Sa gawing hilaga naman ay umatake ang Syria sa Golan Heights. Mabilis at agresibo ang naging opensiba ng Syria na nagdulot ng matinding pressure sa mga depensa ng Israel. Sa ilang pagkakataon, ang mga puwersang Syrian ay nakalapit ng husto sa mga lugar na mahalaga para sa seguridad ng Israel. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ng Israel ang pakiramdam na sila ay nawawala ng kontrol sa sitwasyon. Sa Sinai Peninsula, isa sa pinakamahalagang frontline ng digmaan, mabilis na nagbago ang sitwasyon pabor sa Egypt sa mga unang araw ng labanan. Ang lugar na ito ay matagal ng kontrolado o binabantayan ng Israel, kaya inaasahan nilang kaya nilang ipagtanggol ito ng maayos. Pero sa simula pa lang ng opensiba, nabasag agad ang ilang bahagi ng kanilang depensa. Gumamit ang mga puwersang Egyptian ng mga bagong sandata at mga bagong taktika na nakatuon sa pag-neutralize ng mga tangke at eroplano ng Israel. Dahil dito, maraming tangke ng IDF ang nasira sa loob lamang ng ilang araw ng labanan. Bawat oras na lumilipas, mas lumiliit ang kontrol ng Israel sa bawat bahagi ng digmaan. Dahil dito, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga lider ng bansa. Nakikita nila na ang mga nagaganap ay hindi na isang karaniwang digmaan. Ito ay pakikipaglaban na para sa mismong kaligtasan ng Estado ng Israel. Sa gitna ng lumalalang krisis, agad na nagtipon ang pinakamataas na liderato ng bansa para harapin ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa digmaan. Isa sa mga pangunahing lider na naroon ay si Golda Meir, ang Prime Minister ng Israel noong panahong yon. Kasama niya ang mga mataas na opisyal ng militar na patuloy na tumatanggap ng balita mula sa mga frontlines. Sa panahong iyon mga kapatid, hindi hayagang inaamin ng Israel sa publiko ang tungkol sa kanilang kakayahang nuklear. Ngunit matagal nang may hinala ang iba't ibang intelligence agency sa buong mundo na ang Israel ay may kakayahan ng gumawa ng nuclear weapons. Sa loob ng maraming taon, ang nuclear program ng Israel ay mahigpit na inilihim ng kanilang estado. Ito ay itinuturing na isa sa mga posibleng last resort na sandata kung sakaling umabot sa sukdulang panganib ang kaligtasan ng bansa.
Ngayon, habang patuloy na lumalakas ang sabay na opensiba ng Egypt at Syria, mas lalong tumitindi ang pressure sa pamahalaan ng Israel. Sa loob ng gobyerno at high command ng militar, nagsimula ng pag-usapan ng mga pinakamabibigat at pinakaseryosong opsyon na maaari nilang gawin at isinagawa na nga ang pagpapakilos ng kanilang mga nuklear na armas. Bagamat walang direktang utos na gamitin ang mga ito, ngunit nagpapakita ito kung gaano kalalim ang pangamba ng kanilang pamahalaan sa posibleng sapitin ng kanilang bansa. At ang pag-alerto sa kanilang nuclear weapon ay isang indikasyon na maaari itong i-activate kung sakaling lumalap ang sitwasyon. Takot na takot ang mga leader ng Israel sa panahong iyon. Iniisip kasi nila na kapag tuluyang bumagsak ang kanilang depensa, hindi lang teritoryo ang mawawala sa kanila kundi ang seguridad at kinabukasan ng milyon-milyong Hudyo. Isa pa, marami rin sa kanilang mga pinuno ang mayroong personal at malalim na alaala sa mga nangyari noong The Holocaust, isang trahedya noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan milyon-milyong Hudyo ang pinaslang sa Europa. Kaya naman ang anumang sinyales ng posibleng pagkatalo ng kanilang bansa ay nagbubukas ng matinding emosyon ng takot at pag-iingat. Ang alaala ng halos pagkalipol ng kanilang mga ninuno ay nagsisilbing babala kung ano ang maaring mangyari kapag nawalan sila ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Habang patuloy na lumalalang sitwasyon at nagiging mas kritikal ang kalagayan ng Israel sa magkabilang front, nagsimulang kumilos ang Estados Unidos upang hindi tuluyang mapilay ang kanilang puwersa. Naglunsad ang Estados Unidos ng isang malaking airlift operation kung saan agad silang nagpadala ng mga armas, bala, kagamitang pandigma at iba pang supply militar papuntang Israel. Nakatulong ng malaki ang pagdating ng mga bagong supply dahil napunan nito ang mga nawawalang kakayahan ng hukbo at mapalakas muli ang kanilang presensya sa labanan. Unti-unting nabawi ng Israel ang kanilang operational capacity. Nagkaroon sila ng pagkakataong muling makapagplano at makapaglunsad ng mas organisadong depensa at kontraopensiba. Unti-unting nagbago ang direksyon ng digmaan. Sa Golan Heights, nagawa ng Israel na pigilan ang tuluyang pagsulong ng mga puwersang Syrian. Naging mas organisado ang kanilang depensa, naging mas maayos ang kanilang komunikasyon at unti-unting nabaliktad ang sitwasyon. Ang puwersa ng Syria ay napilitang huminto sa mga pag-atake at kalaunan ay nagsimulang umatras dahil sa mas matinding kontra-atake at pressure mula sa Israel. Sa timog naman sa Sinai, nakahanap sila ng pagkakataong makatawid sa kabilang bahagi ng Suez Canal. Nabago ang sitwasyon sa lugar. Sa halip ng Israel ang nagdedepensa, nagawa nilang ilagay sa alanganin ang mga linya ng supply at komunikasyon ng Egyptian Army. Dahil dito, napilitan ng Egypt na harapin ang bagong banta sa likod ng kanilang mga puwersa na nagdulot ng komplikasyon sa kanilang operasyon. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang unang matinding krisis, unti-unting nagbago ang larawan ng digmaan. Ang Israel na sa simula ay tila nahaharap sa posibleng pagkatalo ay nakapagsagawa ng mabilis na pagbangon. Ang dating kaguluhan sa kanilang hanay ay napalitan ng mas malinaw na direksyon. Mas naging epektibo ang kanilang depensa at mga kontra-atake sa iba't ibang bahagi ng frontlines. Samantalang sa kabilang panig, ang mga Persang Arabo ay nagsimulang makaranas ng kabaliktaran na sitwasyon. Mula sa isang posisyon ng agresibong pag-usad, unti-unti silang naharap sa mas malakas at mas organisadong resistance mula sa Israel. Ang mga lugar na kanilang unang nasakop ay naging mahirap ng panatilihin dahil sa patuloy na pressure ng kontra-opensiba. Dahil dito, nawala rin ang agarang pangangailangan para sa pinakamatinding opsyon, hindi na umabot sa punto na kailangang gamitin ang anumang nuclear weapon. Ang mga senaryong ilang araw lang ang nakalipas ay itinuturing na posibleng pagbagsak ng Estado ay unti-unting napalitan ng mas matatag na sitwasyon sa larangan ng digmaan. Pagsapit ng October 25, 1973, nagkaroon ng tigil putukan dahil ito sa pressure ng Estados Unidos at Soviet Union, pati na rin ng United Nations na paulit-ulit na nananawagan na itigil na ang labanan bago pa ito tuluyang lumala. Sa huli mga kapatid, ang Yom Kippur War ay tinuturing ng maraming eksperto bilang isa sa pinakamapanganib na yugto ng ika-20 siglo. Hindi lang dahil sa dami ng namatay at lawak ng pinsala, kundi dahil sa muntikan ng humantong sa paggamit ng nuclear weapon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?